Pero bakit ba hindi natin pinapansin ang zero? Kasi nasanay tayo na wala itong halaga. Di po ba? Pero kapag binigyan mo ng oras at panahon, nagkakaroon ito ng napakalaking halaga. Mga kapatid, dalawa po ang kailangan natin para tayo ay pagpalain at makaranas ng mas marami pang pagpapala. Una, ang makita mo ang grasya. Pero pangalawa, ang kilalanin mo ang grasya. To see blessings and to recognize the grace. That is what it means to be truly blessed in this life. Because to see God's grace is the beginning of blessedness. But to recognize this grace is the beginning of abundance. If you ignore the blessings and the graces, you will not feel you are blessed. Ito po yung ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon, nakita ng mga tao ang ating Panginoong Jesucristo. Pero higit doon, ang sabi, kinilala siya. When they recognized Jesus, they followed Jesus, and when they touched the tassel of Jesus, they were healed from their sickness. Hindi po sapat na makita mo ang Diyos. Ang kailangan ay makilala mo na siya ay Diyos din. Marami po mga tao, nakikita ang Diyos, dinadaan-daanan lang ang simbahan. Di po ba? Pero, kinikilala ba talaga? Naniniwala ba talaga? Sumasampalataya ba talaga sa Diyos? Marami din kasi sa atin, nakikita naman ang blessing sa ating buhay. Pero reklamo pa rin. Di po ba? Humihinga ka naman, pero hindi ka nagpapasalamat. Nagigising ka araw-araw, pero hindi ka masaya na ikaw ay may buhay. Do you want to be super blessed in your life? Then, start by recognizing God's grace in your life. Hindi lang po dapat natatapos sa tingin. Kailangan kilatisin mo ng mabuti. Hindi lang po sapat yung nag-o-observe ka. Kailangan pahalagahan mo. How do we do this? How do we go through this in recognizing God's blessing and graces in our life? Simple lang po, sa pamamagitan ng pananalangin. Sana kapag nagdarasal tayo, wag lang tayo puro hingi. Sana kapag nagdadasal tayo, kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sana kapag ikaw ay nananalangin, wag ka lang puro, Lord, bigyan mo ako. Sana itanong din natin kapag nagdarasal tayo, Panginoon, nasaan ka ba sa araw ko? Nasaan ka ba sa aking karanasan? Paano mo ba ako pinagpapala ngayon? At saan mo ako gustong dalhin? Because remember, complaining will never satisfy you. Crying will not strengthen you. And worrying about things will not calm you. But prayer is a discovery of the movement of God in your life. At kapag nakikita mo ang Diyos, doon ka magkakaroon ng kapayapaan, doon ka magkakaroon ng lakas, doon muli masisindihan ang iyong tuwa at kagalakan. Kapag nagdadasal po tayo, gayahin po sana natin yung mga bata. Ang mga bata palaging nakatingin sa kanilang mga magulang. Sipin niyo po ito, yung bata, di ba, kapag lumalabas sa eskwela, pag sinusundo sila ng kanilang mga magulang o guardians, palingon-lingon, hinahanap yung kanilang magulang. Kung medyo matagal, hindi nila makita yung sumusundo sa kanila, di ba, mag-uumpisa na yung mag-alala,
at biglang iiyak na yan. Akala nila sila'y inabandon. Akala nila sila'y iniwanan. Pero ang bata, kapag nakita na niya yung magulang, yung sumusundo sa kanya, bigla itong matutuwa. Bigla itong mangingiti. Bigla itong sasaya. Sana ganyan din mga kapatid. Kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, sa problema, huwag mong aalisin ang iyong tingin sa Diyos. That is what we do in prayer. You focus on the Lord more than your load. Kapag nakita mo ang Diyos, doon mo marirealize, hindi ka nag-iisa at hindi ka na matatakot. Look deeply and you would see clearly. If you want to have more joy, then you need to find the Lord first. Nagkakamali kasi tayo Naghahanap buhay tayo, naghahanap pera tayo, pero dapat ang unahin natin, hanapin natin ang Diyos. Because what did Jesus told us? Ano ang tinuro ni Jesus sa atin? Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Let this be our simple prayer in this Mass. We say, Lord, teach us to see you more clearly so that we may follow you more faithfully and that we may love you more dearly now and forever. Amen.